We have with us John Roa of News 5 Visayas Live. John, may bago bang na-rescue sa guho? Pero, John, pakiunto ano bang nangyari? Lord, there is ongoing pa rin ang search and operation dito sa landfill sa Barangay Binaliw, dito sa Cebu City. Isang waste facility dito, Lord, at saka Denise, ang natabunan. Nasa higit 30 o nasa 34 ang mga empleyado na nailibing ng buhay at patuloy pa rin na pinaghahanap sa ngayon. Magdadalawamput-apat na oras na mula nang gumuho ang gabundok na basura kung saan isang waste facility ang natabunan. Ayon sa Local Disaster Reduction and Management Council, base sa listahan ng mga pangalan at numero na ibinigay ng kumpanya na Prime Waste Solutions, nasa 109 na mga empleyado ang nagtatrabaho sa lugar. 62 sa mga ito ay dinapektuhan ng guho matapos nasa labas sila na mangyari ang pagguho ng mga gabundok na basura. Nasa 34 ng mga empleyado ang kanilang kinumpirmang. John? Babalikan natin si John para to better understand ano nga ba yung naging cause ng pagguho. Parang ito yung nangyari sa Payatas noong 90s, partner Denise, may naalala kong ganyang insidente. At so may mga pinaghahanap pa rin. Again, 109 employees were at the site during the time that it happened. 62 were safe at 34 yung pinaghahanap pa rin. Tama ba, John? Tama ka nga dyan, Denise, at saka Lord. Nagtamo ng mga sugat itong mga nailigtas na nauna. Ngayon, 34 pa yung missing. Nasa 12 yung nahukay o na nakuha na na-retrieve na mga buhay. Ngunit isa ang kumpirmadong patay. Nasa 500 na mga rescuer ang nagtulong-tulong ngayon dito sa kanilang search and sinasagawang search and rescue operation. Walang pahinga at magdamag na nakatutok sa operasyon itong mga rescue personnel natin. Pero ang problema ngayon na Lord Denise, hirap ang mga rescuer na makapenetrate sa loob ng sa ilalim ng mga natabunan na pasilidad dahil nga posibleng bubigay ang struktura na natabunan pa ng basura. Kanina nga may narinig din tayo na babae na sumisigaw mula sa ilalim ng guho, ngunit nawala rin ito matapos ang ilang segundo. Ayon sa mga rescuer, may indikasyon na may buhay pa sa ilalim ng guho. Ngunit dahil sa ilang oras na ang nakalipas, hinang-hina na itong mga biktimang ito na nasa ilalim. Si Nanay Jeremy Espinosa, sa ating mga nakapadayam kanina, bitbit ang supot ng kanin at pansit. Ibibigay niya raw ito, Lord at Denise, sa kanyang asawa sakaling makalabas na ito mula sa guho. Kanya sigurado raw siyang gutom na raw ito ngayon. Isang engineer raw ang kanyang asawa na si Dexter Espinosa sa naturang planta. Napahagulgol naman itong si Nanay Jeremy ang bitbit ang karing pag-asang mahukay ang asawa ng buhay at ligtas. Isa sa mga nakita nating equipment kanina na ginamit sa paghukay ay mga backhoe lamang. Pahirapan din sa pagpasok dahil sa kawalan ng kagamitan sa paghukay. At ngayon din sa panganib na gumuho ang bahagi ng apektadong lugar. Ang magkapatid na si Erlita at saka si Nida naisipang magluto ng pagkain para ipamigay sa mga pamilyang nakaabang, itong pamilya ng mga biktima na nakaabang sa search and rescue operation. Kwento ng magkapatid, mismo sila, nakita nila mismo ang actual na pagguho. Parang bulkan daw, Lord Denise, ang lakas ng pagsabog mula sa ilalim ng gabundok na basura. Nagsiliparan raw ang mga debris mula sa pagsabog. Si Micaela naman ay napahagulgol kasi yung ina niya ay napahagulgol sa pag-iyak kasi yung ina niya nasa loob pa ng gumuhong pasilidad o basura. Hanggang sa ngayon, di pa ito nakukuha. Pati rin ng kapatid ni Heidi at mga kapitbahay niya ay di pa rin nahuhukay. May nakunan din tayong mga sugatan na rescue. May nakunan tayong mga sugatan na na-rescue mula sa guho. Halos di na sila makagalaw, Lord Denise, sa kanilang katawan. Nananawagan ng mga kaanak ng biktima na sa national government na paimbestigahan ang nangyaring guho. Lalo pat nakatayo lang ang pasilidad sa tabi ng gabundok na landfill, bagay na lubhang napakadelikado. Oo. Yan din ang hiling ng mga residente, Lord, sa kanilang lugar. Nila, matagal na raw ito ang naidinudulog nila sa barangay at sa DNR dahil nga sa gabundok na basura na umaabot sa 20 palapag.
Ayon kay Mayor Mr. Archibald ng Cebu City, magsasagawa sila ng investigasyon sa insidente kung may nakitang kapabayaan at fasilidad. Okay, literal na bundok pala talaga ng basura. John Arawan ng News 5 Visayas, maraming salamat sa iyo, John. Thanks, John.